Sabay, sinabi ni Senator Amy Marcos, si super ate to the President, Guinness Book of World Record holder ang PCSO sa dami ng mga nananalo sa kanilang mga bola. Abay, mantakin nyo ha, minanalo ng 560 million. Bago dyan, minanalo ng 49 million. Now, ang Marites, abay, baka walang totoong nangyayari. Baka Marites naman po to ha, hindi to katotohanan. Baka naman magreklamo na naman sila na ako'y nagpe-fake news. Inuulit ko lang ang Marites na baka ang nananalo sila-sila rin at ginagamit daw na fundraising. Now, para mapasinungalingan to, anong ginawa ng Mel Robles? At ito naman po ay base sa hearing ng Senado. Abay, nag-publish ng picture, di umano na isang nanalo. Kaya lang, napansin ng mga netizens, uy, yung picture ng nanalo, edited. Actually, sa totoo lang, hindi ko alam bakit obvious na edited yan. No? Ito yung larawan. Pero mukha kang edited kasi tignan nyo yung hawak na cheque. No? Parang superimpose yung larawan. Inamin naman ng Mayor Robles na edited at ang dahilan daw ay para itago ang identity for security purposes. Hello? Pinagdududahan na nga po kayo na kayo-kayo lang ang nananalo dyan. Tapos, para mapasinungalingan yan, naglabas kayo ng larawan na inedit yun naman. Anong isipin ng taong bayan? Lalo tuloy, tumindi pa ang hinala na wala talaga nang nanalo dyan sa PCSO kung hindi kayo-kayo. Dahil kayo mismo umamin na heavily edited yung larawan na yan. Alam nyo, hindi naman kinakailangan kasi magsinungaling kung nagsasabi talaga ng totoo. Yung pag-edit ng larawan, yan po isang pagsisinungaling. Di ba po? So ngayon, mas lalo pang nabuo sa isipan ng tao na baka nga walang nananalo dyan at sila-sila lang ang nananalo. Alam niyo po, masakit sa akin yan. Bakit? Marami pong hindi nakakaalam sa inyo. 3 buwan po ako naging corporate secretary dyan sa PCSO noong panahon ni Serge Valencia. Kaya po 3 buwan lang, lumabas yung appointment ko sa UP as full-time professor. So, pinili ko na maging professor sa UP kesa manatili sa board ng PCSO. Pero nakita ko po talaga kung gaano ka-epektibong mabigay ng tulong medikal ang PCSO. Unang-una sa lahat ng empleyado, kasama na po ako doon. Abay, libre po lahat ng gamot ko bilang isang diabetic. At kung magkakasakit, sagot na rin. At talaga naman pong ang mga mahihirap, ang inaasahan lamang, medical assistance galing sa PCSO. Nung tayo po'y naging kongresista at sinulong natin ang universal healthcare, ang isa sa pinanggagalingan ng pondo para mapondohan itong libreng gamot at libreng paggamot, kalahati ng kita ng PCSO, kalahati ng kita ng PAGCOR, sin taxes, at saka yung annual appropriations. No? So ganyan ka-importante po at ganyan kalapit sa puso ko ang PCSO. Hindi lang dahil minsan ako'y naging kabahagi ng pamilya ng PCSO. Kung hindi, kung wala pong PCSO, hindi po mapapatupad yung pinaka-importanting batas na aking naisulong bilang isang kongresista, ang universal healthcare. So ayaw ko po na pinagdududahan ng tao kung talagang minananalo dyan sa PCSO. Alam niyo po, pag nawala ang tiwala ng tao dyan, sino pa ang bibili ng ticket ng PCSO? Wala na. Miski pa mag-online tayo, kung ang paniwala ng tao ay hausaw naman at wala talagang nananalang totoo dahil sila-sila rin ang nananalo, bakit ka patataya? Kaya nga po ako, hindi na ako tumataya dyan. Hindi sa dahil dati naman ako'y tumataya, no? Pero siguro wala lang talagang panahon at miski may online na. No? Pero sana nga po, hindi na ginawa yan ng PCSO na inedit pa nila yung larawan na ginagamit nila para pasinungalingan na wala naman totoong nangyayari dyan sa PCSO. Lalo lang silang lumubog sa kumunoy kumbaga. Ngayon, mas matindi ng pagduda ng tao na wala talagang nananalo dyan sa pag-amin sa pag-edit ng larawan na yan. Alam mo, para maibalik ang transparency dyan, unang-una, yung dapat tinetelegraph ang pagbobola. Pangalawa, dahil alam ko po doon sa train law na inalis na rin yung tax exemption ng mga panalo ng PCSO, dapat ang BIR na ang magsabi na binawasan na talaga nila ng buwis yung panalo, miski hindi sabihin ng identity. Ako po'y naniniwala naman na kita nyo yan. Kung malaman ng taong bayan kung sino yung nanalo ng 560 million, baka sila nang susunod na maging biktima ng kidnapping, no? Dahil yung ganyang karaming cash, talaga namang magiging
target ng mga kidnappers for ransom, no? So hindi naman dapat talaga isa publikong identity, pero dapat meron pa rin transparency at dapat pinagkakatiwalaan ka ng taong bayan. Alam nyo, mahirap sabihin to, no? Pero sa tingin ko, talagang nagkaroon ng dagok sa tiwala sa PCSO na nanggaling pa sa kanila na inedit nila yung larawan na yan. Baka kinakailangan palitan ng mga personalidad dyan sa PCSO para mabalik yung tiwala ng taong bayan nang sila'y bumili uli ng mga ticket at magpusta online nang sa ganun. Lumaki naman po ang kita ng PCSO dahil pag mas malaki ang kita, mas malaki po ang pondong mapupunta para sa libreng gamot at libreng paggamot sa universal healthcare. Oo nga pala, no? Bago tayo magpatuloy, no? May lumabas din na balita na apparently, yung mga namumuno ngayon sa PCSO, kinasuhan din dahil dati sila nagtatrabaho parang sa LRT at ngayon po ay may hinaharap din silang mga kaso. Well, hindi pa naman po yung conviction, no? So, meron pa silang presumption of innocence. Pero sa panahon ng pinagdududahan na sila lang nananalo, lalabas pa yung balita na nakasuhan sila ng graft dahil doon sa kanilang trabaho na bago lumipat ng PCSO, lalong nadagukan ang tiwala dyan sa PCSO. Kung ako sila, voluntaryo na ako magbibitiw for the sake of the institution. Dahil sa mulat-mula naman po talaga, itong Philippine Charity Sweepstakes Office ang siyang inaasahan ng mga mahihirap para sa kanilang mga pangangailangang medical. So for the sake of the poor and for the sake of restoring the integrity of PCSO, sana nga po, voluntaryo na silang magbitiw. Humanap na lang sila ng ibang trabaho siguro sa gobyerno. Malalakas naman sila sa administrasyon, no? So, hindi naman po sila mawawalan ng trabaho. At bago po tayo magtapos ng ating broadcast, umami na po si Secretary Remulla. Tutuluyan po talaga nila ang mag-amang Duterte sa ICC. Kinumpirma niya na dahil po sa mga resolusyon na ipinasa ng Kamara, ngayon daw ay makikipagtulungan na sila sa ICC at ang pinaka-importanting pagtutulungan ay yung pag-aaresto sa mag-ama kapag sila po ay naisyuhan na ng warrant of arrest. Malungkot po yan dahil talaga naman pong yan ay patunay na wala na pong unity. Dahil paano naman makiki-unity pa ang mag-amang Duterte na makiki-cooperate na ang Marcos administration sa ICC para sila'y dakapin at ikulong sa ICC. Ang sa akin lang, bakit ba kasi ginawa pa ito na nanggulo? Ang tahitahimik naman natin noong unang taon matapos magwagi ang unity. Matibay naman yung pag-iisa natin. At dahil nga tayo nagkaisa, ayun na nga, nagkaroon naman tayo na isa sa pinakamabilis na paglago ng ekonomiya. Sa tingin nyo ba magtutuloy-tuloy ang paglagong yan ngayong wala ng unity at mukhang hiwalay na talaga ang Duterte at ang Marcos? At syempre, papayag ba naman ng mga Duterte na sila ikulong na lang sa ICC? Syempre, magbabalak din yan, no? Para maiwasan yan. At sa tingin nila, tanging pagpapalit ng liderato lamang ang makakapigil dyan sa kooperasyon na yan. Siguro, pag may milagro naman, marirealize si PBBM na sinabi mo na dati na paglabag yan sa soberenya, bakit ngayon makikipagtulungan ka? Hindi naman po pwede 7 months ago, siguradong-sigurado ka at nandun pa ako sa pagpupulong na yon. Kabahagi ako ng pagpupulong na yon. Siguradong-sigurado siya na dahil umalis na tayo sa ICC, paglabag na ng soberenya, kung tayo makipagtulungan pa sa ICC, bakit ano man nangyari 7 months later? Bakit ngayon makipagtulungan na? Kasi nga po, gaya ng nasabi ko dati, naniwala naman itong si PBBM sa mga marites na nagdi-distab daw si Presidente Duterte. Naku, nung makalawa lang po kasama ko si Presidente Duterte, napakahina na po, nakabaston. At talaga ang kaligayahan na lang niya, mag-alaga ng apo niya sa tuhod ng apo ni Congressman Pulong na half Japanese. Yun na lang po talagang kaligayahan niya.